remind sa inyong pulong, magkakon kami, mag-learn kami, mag-differentiate naman kung ano ang commission na para sa among panahon karon. Ginoo Diyos. Dili ang matalisa na among Ginoo ang mga insindihan ng pulong Ginoo Diyos. Amon man ma-share sa mga ibang katawan Ginoo. Tonight, salamat Ginoo sa mga pagtitig, pagbantay, bisan Lord na nakaagong kami sa mga lilong-lilong. Lord, sunod-sunod, asod-asod. Karoon na panahon, salamat Ginoo sa inyong pagbantay. Wala man sila kung mga damages Ginoo. Ako sa tanan, sa buhay ko, Brother Richard, ihalungan ng Ginoo ang iyang kinabuhi, amay, i-spare mo siya. Lord God, sa inamagahid niya sa dagat, magatuo kami doon na ang Kristuhano, ginahalungan muli. So, padayon kami, nagtugyan sa imo, na ito padayon ng Lord, maghahalong sa mga biyahing kanya sa mga sunod ng mga anak. Dahil ikaw ko Diyos, i-bless ang among topic, among nalisod ng mga gabi. Ingatanan akong ginatugyan sa imo, ang inipisto ng imong anak at ang mga luwas. Amen. Amen. Now, grabe no? Sunod-sunod ang linog. Agahon kaina, naglinog. Tapos, karon naman hapon. Okay, linog naman. Especially sa part sa Libak, kay may mga coastal, medyo kusog sila dito. No, in fact, ang aton City Hall may mga litik. Alarming ang atong City Hall kay may mga litik ang pader sa building sa atong City Hall. So, nga dako ang crack. So, subject siya nga i-inspect kung ano ba siya. So, ang blessing lang kay crack sa pader lang kay kung ang haligi na delikado. No, once ang beam kag ang haligi mag-crack, mas delikado. So, okay lang mga pader kay pwede na siya ma-retouch, no? Kaya pray kita nga tani hindi na madugangan kay budlay man mga kabiyanan, no? So damo madami. So halong kita, di kita magpanik kung narata sa babaw, sulod ka building, no? Medyo ano kita. Kung matrap gidman kita, halimbawa diri sa aton nga simbahan, di kita magpanik, medyo pag-on man ni aton nga piyo, pwede kita panago diya sa aton piyo. No? Covered ka na ba? Mag-covered kita. Di lang kita girinual. Kaya may stampede kita. Dira sa aton nga, di lang kita magpanik. Okay? So, tonight, mag-proceed kita sa aton nga lesson. Na umpisa naton ini, last week, about sa Great Commission. Kini bala nga instruction para bala sa aton. Matthew o Mark 16:16, magabasa kita diri. Mark 16:16, aton basa last week, Matthew 28:19 kag 20. Basahon ta ang Mark 16:15 kag 16. Verse 15, umpisa ta. Kag verse 16. Mark chapter 16, verse 15 kag 16. Okay? Ready? Read. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, kunin mo lang taon, hasta pa na 18. No? Kanang instruction, halin sa verse 15, ang sugpon sina, hasta pa sa verse 18. Pero kung imo panilagan karon ang mga pastor, mga missionary, ang ila ginakuha, verse 15 lang. Mostly ginagamit nila nga verse number 15 lang. Pero wala sila kabalo nga ang instruction dira, ara na siya, hindi mo pidiot doon ang verse 16, hindi mo pidiot doon ang verse 17. Ang kumpleto sina nga instruction ara sa verse 18. Okay? So dira ta makita mga utod nga wala na sunod. No, wala na sunod amo na nga dapat kung kita magtuon sa Bible,
importante gid ang context, no? Ano ang ginistoryahan, sino ang gistoryahan, sino ang gisugo, no? Sino ang gisugo, kag nga ang gisugo, nga ang gisugo. Okay? Now, ang mga modern Christianity gani subong naga-claim sining natawag nga Great Commission. Pero aton makita kung imo usisaon kag istadihan ang Bible, kag imo sila panilagan, they don't preach the same gospel. Wala nila giwali ang the same gospel nga para dapat sa ini nga panahon. Kung gamiton mo ni, dapat amo ni nga gospel gamiton mo. Di mo pwede pag i-mix ang gospel ni Paul kag gospel dire. So dapat kung magamit ka dire mga utod verses nga under sa same nga gospel. They don't follow the same instruction. Wala na sunod ang instruction. No? Instruction man eh. Verse number 16, instruction na nga dapat magpabaptize sila agod ma-save mga kabiyanan. No? Verse number 17, mag-cast out sila sa mga devils. Okay? Maghambal sila sa mga new tongues. Verse 18, kung mag-uyat sila sa mga manog, no? Hindi sila makagat. They shall take up serpents. Di sila maano. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Kung may mga hilo, di sila maano. Hindi pa lang they shall take up serpents. Ba siguro, panit pa lang sa manog, di magiguro sila maguyat. Oh, ano pa yan ang manog? So kung mo lang taon, mas nasunod pa rin sa mga Pentecostal. Kaya ang mga Pentecostal, gapati pa sila sini, hasta karon. Amo na may mga casting pa na sila, mag-cast out sila. Okay? Mag-cast out sila sang demons, mga demon possessed. I-cast out na nila in Jesus' name, ilihans nila na. I-cast out nila, ara na sa mga Pentecostal. They speak in tongues sila. Ano pa? Gapati sila sa mga healing. Ga-practice sila dira. No? Ga-claim sila nga maka-perform sila sa miracle. Amo na ang mga Pentecostal. Amo na mag-healing sila, may mga crusade sila. Kabantay ka mo, ina si Oras ng Himala. Si Apostol, ano pangalan niya? Basta ang programa niya sa TV, Oras ng Himala. Nga may gakirig-kirig dito, iyagilihans ko no, Carillo. Oh, si Carillo. Oh, kung kabantay mo sa iya nga mga kuan. Oh, tingnan nyo si kapatid, lakad ka. Oh, sino ka? Labas ka diyan. Oh, wala kang karapatan diyan. Namanahan sa kanya. Oh, ginagano niya. Oh, gakirig-kirig, dancer siguro to kay ga-breakdown. Amak mo na. Makita mo, basta wala gani gapati, kaga-apply sa rightly division, amo ginang resulta. No? Mga kabiyanan. Kaya gapati sila, nga kini, applicable pa. Ini nga mga passages sa Bible, applicable pa. Ang way nila nabalaan, nga kini, Brad, part sa kingdom gospel. Part sa kingdom gospel. Kaya sa kingdom gospel, may ara mga signs and wonders. Signs and wonders. Alright? Now, ano ang aton may ma-learn? Kag aton na-learn sa Great Commission, Matthew 28:19 kag 20, Mark 16:15 to 18, Brad. Number 1, it teaches about the law. Ini siya nga commission, nagtudlo about sang law. Okay? Law ang ginatudlo, dra, mga kabiyanan. Teaching them to observe all things I have commanded you. So dira sa teaching them to observe all things, upo dira ang law, no? So ginsugo sila to keep the law, ginsugo sila ni nga i-obey nila si Moses, ang law ni Moses. Kag ano pa aton ma-learn? Preach the kingdom only to Israel. Okay? So that's number 1, teaching about the law. Ang Great Commission, it teaches about the law. Number 2, preaching the kingdom gospel. So mutong yamban ko kay na. Nga ini nga gospel ang gigamit mga utod sa Great Commission, hisgot ini, nagatudlo ini
about kingdom gospel. Kag kung maghisgot kita sa kingdom gospel, ano ang iyang message? Ano ang Brad? Ang scope dito? Ano ang object nila sa ilang faith? Okay, number 1, it includes repentance. May ara repentance. That is why si John the Baptist nag-preach about repentance. Si Peter nag-preach about repentance. Si Jesus Christ nag-preach about repentance. Okay? So, amo na siya, mga utod. Ano pa? Faith in Jesus as the Son of God. So, dapat i-introduce nila that Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the Son of God. Upod na sa ilang object of faith. Kag ikatatlo, ano pa? Sa Gospel Kingdom, water baptism. So, requirements gid ang water baptism. So, tandaan natin ang water baptism prior to the cross, hindi siya bad identity or picture sa gospel. Kay wala pa sila knowledge about sa gospel, Brad. So, ang ilang baptism ato, okay, nga required sila nga mabaptize is simply because, Brad, para ma-identify sila as Israel, kag ma-identify sila nga, they are the children of Messiah. So, muna nga, importante gid sila ang water baptism. Kay, ang water baptism, before the cross, Brad, one way nga marimit imo sala. Mapasaylo ang imo sala. Okay? That's why, nga kung may mga pastor gawali nga magpabaptize ka para matinluan ka, that is true. Tuod na siya. May verse sa Bible. Okay? Pero before the cross na, Brad, amo to si Peter gani. In fact, after the cross, nag-preach pa si Peter o nag-baptize pa si Peter for the remission of sin. For the remission. Acts 2, verse number 38. No? So, Mark 1:4. Anong hambal sa Mark 1:4? Mark chapter 1, verse 4. John did baptize in the wilderness and preached, take note, and preached the baptism of repentance. Ano ang preaching? The baptism of repentance. Ano ang purpose? Nga dapat may baptism for the remission of sins. Take note, for the remission of sins. Ano nang remission? Para mapasaylo ang imong sala. Okay? So may verse sa Bible ba, na importante ang baptism para mapasaylo ang imong sala. So dito mag-wonder nga sa gospel may ara yung requirement nga dapat sila mabautismuhan. No? Necessary sa ila nga mabaptize. For the very reason nga magkaroon sila ng remission of sins or mapatawad ang ilang mga sala, mga kaabiyanan. Okay. Now, ikatatlo, nga gidimand sa Great Commission. Not only it teaches the law. Number 2, Gospel Kingdom, they preach Gospel Kingdom. Third, the requirement, mga utod sa Great Commission is that the mission had to start in where? Jerusalem. So, requirement ba dapat sila sa Jerusalem? In fact, sila Peter, hindi sila sa Jerusalem naghalin. Tagadiin sila Peter. Galilee. Mga Galilean sila. Hindi sila Jerusalem. Iba ang Galilee, iba ang Jerusalem. Ang hometown nila, Galilean, o Galilee. Pero dapat mag-start sila dito sa Jerusalem. So sila Peter, naglakat gid halin sa Jerusalem bago sila nag-preach. Kaya amo tong instruction from Jerusalem. Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me. All power is given unto me. Acts 1:8, and ye shall be witnesses unto me. Okay? Daw nalipat na ko sa ato ni laruhon. Acts 1:8.
But he shall receive power. Oh. But he shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both, take note, both in Jerusalem and in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Okay, take note, ang una nga na-mention, Brad, nga lugar nga dapat sila mag-start, sa ila pag-witness is Jerusalem. So dapat, kung tumadon mo, istriktuhon mo ang Great Commission, hindi ka pwede magdiretso sa ibang nga lugar nga hindi mag-agi sa Jerusalem. Kaya ang requirement, Jerusalem bago ibang nga lugar. Judea, Samaria, uttermost part. It starts in Jerusalem. Okay? So which is, sa mga modern pastor karon, modern nga mga missionary, wala ni nasunod. Kaya kung istriktuhon ba, it must be, or it should start from Jerusalem. The mission had to start in Jerusalem. Okay? Amo na aton nga makita, mga kabiyanan. Okay? Next. Ano pa? May mga signs and wonders. Amo ni aton nakita kay na. So dito sa Mark 16:17, ano ang mga signs and wonders nga na-mention? Una, there must be healings. Healings. Diba? Kita nyo, napansin nyo, Brad? May healing. Dapat, hindi lang sila mag-preach sa gospel kingdom, kundi upod sa ilang commission ang healing. And these signs, take note, ano din nga mga signs, shall follow them. Take note, hindi di siya optional. Requirement gini. Mandatory ni nga himuon nila Peter kag 12 apostles. This sign shall follow them. What is that sign? That believe in my name. So mag-believe sila sa name ni Jesus Christ. Next, sign number 1 shall be cast out devils. So babalaan sila nga legit sila nga mga apostle ni Jesus Christ, pinadala sila ni Jesus Christ, bangod may power sila, may capacity sila, may ability sila nga mo cast out sang devils. Inang na demon possess. So kung ato ni striktohon subong, kanang mga missionary bad, o kung mag-missionary, gaklaim nga mag-missionary, okay, dapat isa nga test nila, maka-cast out sila sa devil. Na demon possess. Oh, sige, i-cast out mo. Pag na-cast out mo na, oh, sige. Requirement number 1, nakapasa. Step 1, pasa. Okay. Sunod. Ano pa? Ano pa, Brad? Oh. Verse 17. Okay, speak in tongues. This time shall follow me. They shall speak with new tongues. Hindi ni siya new tongues ba nga kanang modern subo nga ang babababa nga ano sa Pentecostal, I don't know kung attend ka mo, Sister Susan, kay halin mo na dira. Oh. Kanang mga mumbling ang tawag dira ba? Kanang mga words nga daw strange ba? Oh, na mumbling ang tawag dira. Pero sa Bible, ang speak in tongues, hindi na mumbling. Ang speak in tongues rin sa Bible ba dialect, lingwahe. Oh, like sila Peter. Hudyo sila, pero ba sa nagwali sila, mga Arabian, no? Ang mga dialect sa ibang nga tao, amo ang ilang nga nahambal. Wala sila nag-learn, wala sila nag-language study, pero ang dialect sa ilang nga mga tao sa ilang nga lugar, amo to ang nahambal nila. Okay? Amo to ang speak in tongues sa Bible. Na hindi nang maintindihan ginahambal karon sa modern nga mga Pentecostals, nga even gani, ang pastor nga ga-speak in tongues, di gani ka-intindi, di gani ka-interpret, kung ano bot silingon, ang common nga sabat, basta, naghambal na Ginoo, lapit na siya magbalik. Amo na, magbalik, loob na ta sa Ginoo. Oh, amo na ila interpretation. Ano itong ihambal mo kay ila? Daw may mga iba man itong nga nahambal. Ano to? Meaning sa to? Naghambal ang Ginoo sa ako, pagi sa blan espiritu nga, lapit na daw siya magbalik. Amo lang na ila. Pero kung basahon mo, ang regulation sa 1 Corinthians chapter 14, ara pa ka mo? Limit lang sa 3. Nabasa nyo na?
kung may ara mag-speak in tongues, nakalimit sa 3. Kag dito sa 3, may ara pa interpreter. Kag kung wala interpreter, maghipos na lang. Oh, basahon mo na da sa may ara na siya Brad, regulation, instruction ang pulong sa Dios. Pero karon, kadamuan sa mga simbahan, lalo na sa Pentecostal Brad, tanan gi-speak in tongues. Hindi lang ang pastor, hindi lang tong song leader, hindi lang tong kuan, kundi halos bilog na congregation. Matingala ka naman ni na sobra pa man sa palengke, na sobra pa rin sa bungan, iba naman yung ginapangambal, ginapangwakal. So, mga author, hindi amo sila. So, this shall, requirement number 2, Brad, kung sundon tagid ang Bible, number 1, ano sila? They cast out devils. Amo nang signs shall follow. Next, they shall speak new tongues. Ikatatlo, requirement, they shall take up serpents. May naglagaw-lagaw to daw, North Cotabato ba to? Nga nakagat sang banakon. Babae. Nakagat gid siya. Ambot nag-trekking siguro. Nagkanto siya dito sa isa ka lugar. Nag-hike siya. Dito nakagat mga abyan. Napatay nila ang banakon, pero patay man ang babae. Patay, Brad. Isa lang kakagat. Sang kubra, king kubra. So maghalong ta, kay gagawa na ba na karon kay init? Lalo na nang pasin maga-trekking kamo, magkanto kamo sa lugar, bukid. Ano kamo dito, tapos first time managkantuan sa mga tao, nang hindi masyado na disturbo, amo na mga utod. Kag ina galing banakon kanang gapanglagas, kanang daw sila, kanang daw daw breeding season. Isog daw na sila. Kanang daw lapit siya mag-itlog. Lapit na ga-itlog. Aggressive. Kaya kung mag-itlog na galumlum na sila. Lumluman man na nila, Brad, ang ilang itlog. Muna nga halong kita. So, sa Bible, balik kita dire, ang tuod ba nga missionary, nga requirement number 3, di sila mahadlok, maghikap, mag-ano sang mga serpents. May nakita man ko to, Brad, sa Facebook man. Pastor, Pentecostal siguro to, Brad. Kaya ara sa pulpit mo, dako-dako nga python. Likos-likos siya, dre. Siya, look, padayaw-dayaw siya. May power lagi daw siya. Di daw siya maano. Gikagat bitaw siya, Brad. Nagkuwi na, kagikagat. Ay, wawaw siya gikagat siya sa python. Although ang python, dili man na binumos. Pero once nga, ikuwil kasi na, pwede nga ang imo kag kung magkagat yun, grabe na ang iyang akuan. Python, dako-dako na baba sila. Dako-daan. So, hindi na. Amo na mga utod, basta wala ta nahalin sa rightly dividing, amo ginang resulta. Confusion. Mga utod, deceiving. Ma-deceive ta, gaklaim sila nga may power pa sila, which is hindi na nagligad na before the cross, sa panahon lang ni sa mga apostol, hindi na applicable subong. Hello? Amen? Amo na nga subong, may mga tao nga abi nila, para pa ni sa ila nga gospel, para ni sa ila. Kaya tungod ara sa Bible, i-claim nila. Cast out devils. Okay? Handling serpents. Di sila mano. Ano pa? Taking deadly substance without harm. They drink deadly thing, it shall not hurt them. Alright. Di sila mano. And then ano pa? They shall lay hands on the sick and they shall recover. Ilihans lang. Maayo mga utod. Karon, nasunod ba ni sa mga modern nga mga missionary? Kung mag-claim ta sa Mark 16, mag-claim ta sa Matthew 28, dapat inipod masunod di siya. Okay? Dapat sundo ni. So kung hindi ni masunod, mga utod, failure, Wala gyapon. Muna ang mga Pentecostal, mas tama pang Pentecostal kay ginasunod nila.
Mga Baptist, yung missionary, wala. Gakuha-kuha sang verse, pero wala nila giintindi kung ano na siya nga verse. So, mga utod, so ano ang Great Commission? Ano ang Great Commission? Number 1, for Israel. Hindi na para sa aton. Amen? Hindi na para sa aton Matthew 28, hindi na para sa aton Mark 16, hindi na para sa aton. Dili na applicable, dili kita ang ginsugo. Klaro? Para na sa mga Hudyo. Di ta Hudyo, Gentile ta. So why talabot sina? No? Hindi ta. Number 2, under the law. Ini siyang command under the law. So subong hindi na ta under the law, Brad. We are under the grace. Amen? Okay. Ikatatlo, concerning the gospel. Concerning the kingdom. Ang ilang message, concerning the kingdom. Ikaapat, empowered by signs. May mga signs nga upo dira ang Great Commission. Ikalima, centered in Jerusalem. Centered in Jerusalem. Kag ikaanom is that unconnected to the prophetic program. Okay? Para ni siya sa prophetic program. Okay? 12 apostles. 12 apostles. Kag ini siya, mga utod, na program, na halt ini. Na stop ini siya. Kag i-continue ini dito sa saan o di siya i-continue? Sa millennium. So dito di siya sa millennium ipadayon. Ining kingdom gospel. So, tonight, ano ang aton nga komisyon? Okay? Ano ang komisyon naton? Okay, una, lantawon ta ang 1 Corinthians 1:17. 1 Corinthians 1:17. Ano ang hambal ni Paul? First Corinthians 1:17. Apostle Paul na niya. Verse 17. Ready? Read. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Nga naghambal si Paul nga, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Okay? So siguro makonfuse kita. Now sa sa ministry ni Paul, si Paul gabaptize siya. Nagbaptism pa siya, Brad. Pero later on, sang na-realize ni Apostle Paul nga ang baptism para sa Israel. Para sa Israel. Command para sa Israel. Kag mostly, ang yan na-baptize may mga Jew man. Kag may mga Gentile. But later on, na-realize ni Apostle Paul nga ang water baptism is intended para na sa Israel. Kag siya, since apostle siya para sa Gentile, dili amo na ang iya nga mandate. Hindi baptism ang iya komisyon. Ang iya main job is to preach the gospel, not to baptize. That's why later on, nag-stop na si Apostle Paul sa pagbaptize sa water. Sa early part, nagbaptize pa siya. Pero, gi-stop niya. Kaya nga man, ang aton baptism sa body of Christ, sa aton panahon ba, sa dispensation, we are spiritually baptized in Christ. The moment nag-believe ta sa gospel, kita automatic, instantaneously, na-baptize in spirit. Amo nang hambal ni Paul, na-baptize na ta into one body, which is the Lord, the body of the Lord Jesus Christ. So, spiritual baptism na ang aton subong. Hindi na siya literal nga water. Kaya ang literal water, para na siya sa Israel. Di mamangko, ti kata pastor, di nata magbaptize? Magbaptize gyapon. Pero, ini siya mga utod, hindi para sa remission of sin, but pictorial, symbolic of the gospel. Symbolic, no? Gina-symbolize na to, gina-picture. Okay? Gina-express na to. Pictorial siya sa death, burial, and resurrection sa gospel. So, dapat maintindihan nato, kaysa before the cross, requirement ba para mapatawad sila. Pero sa ato, dili na to siya.
Kaya ang nagpatawad sa ato, hindi tubig, kundi ang blood ni Jesus Christ. Alright? So ang aton baptism, iba ang meaning. Okay? Pictorial, symbolic, and church ordinance. Ordinance ang aton inaano. Pero si Apostle Paul, nakita mo, gamay lang iyan record. Kaya ang iyang main job, mga utod, ang iyang main duty is to preach the gospel. That's why he said, Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Why? Because iba ang mandate ni Paul. Iba ang commission ni Paul. Okay? To preach the gospel, mga kabiyanan. Okay? So, may transition period lang. Like I said, nag-stop na si Paul because his gospel, ang gospel ni Paul did not include water baptism. No? Ang iyang commission, wala labot ang water baptism. Ano ang iyang emphasize? Spiritual baptism in the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12. Look at verse number 12. Chapter 12. Look at verse number 13. 12:13. I would like to ask the ladies to please read chapter 12, verse 13. And I want you to underline this phrase. Verse 13, ladies, ready? Read. Okay. Take note, hindi tanan baptism sa Bible, water. Ha? Nakuha nyo? Hindi every time nga makakita ka sang baptism dira, automatic tubig. In fact, damo types of baptism. I-discuss dato na sunod. I think pito ka klase. There is baptism in fire, mga utod. Ini spiritual baptism ni. Kadungan ni sabay ni sabad sa pag-trust nimo, personal trust mo sa gospel. Automatic natabo ko ni sa imo na save ka at the same time na baptize ka into one body in the body of Jesus Christ. So, ini siya nga baptism, spiritual baptism. Sano natabo? Sano ka na baptize? The moment you trust the finished work of Jesus Christ on the cross. Okay? The cross work of Jesus Christ. Siling dire, whither we be, for by one Spirit are we all, sabi ni Paul, baptized into one body. What is that body? The body of Christ. So dito kita, hindi local church. Body of Christ. Whether be Jews or Gentiles. Wala na identity. Hudyo ka man, hindi ka Hudyo. Whether be bond or free. And have been all made to drink into one Spirit. So amo na ang baptism naton subong. So amo na ang gipromote ni Apostle Paul, no? Spiritual baptism, mga kautod. Okay? As valid baptism today, no? For the church. Ephesians 4:5. Ephesians chapter 4 verse 5. Connection na siya dito sa verse number 13. Ano hambal diri? Verse 4, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. One baptism. Take note, one baptism. So, spiritual baptism na, baptism of the Spirit. Hindi na siya water baptism. So, ang gimension ni Paul, nga one baptism, amo na ang baptism sa mga believers dito sa body of Christ. Okay? Klaro? So, nabaptize, duha ang aton baptism. Una, spiritual baptism. The moment na save ka, nag-believe ka sa gospel, that's first baptism. Ikaduha, dito brad sa local church. Okay? Katong, gi-obey nimo ang ordinance. Okay? Pictorial sa gospel. Second baptism to siya. Amo tong water baptism. So, duha ang aton baptism, spiritual and literal. Water, okay? For the purpose, ang mga abyan, aton gi-express ang gospel. One baptism, mga kautoran. Okay? Now, ngaman, no? Mga utod, no? Nga
si Paul, wala siya gisent sa kingdom program. Kundi, gisent si Paul sa gospel of the grace of God. Ang iyang gospel, gidala ni Paul, take note, hindi kingdom gospel, kundi gospel kingdom, gospel of the grace of God. Okay. Di na ito mabasa ang gospel of the grace of God ni Paul. Okay. Acts 20:24. Tandaan na ito na. Amo na ang iyang statement, but none of these things move me. Neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I received of the Lord Jesus. Okay? Anong sila niya? To testify the gospel of the grace of God. Okay? To testify the gospel of the grace of God. So, muna ang gospel ba na na-receive ni Paul? Sila niya. To testify the gospel of the grace of God. So, iba ang gospel ni Paul, iba ang 12 apostles. Okay? Isa lang kay Apostle Paul, siya lang ang apostle para sa gospel of the grace of God. Amen? So, I hope klaro na sa aton. 1 Timothy chapter 1, 16 and 17. 1 Timothy chapter number 1. First Timothy chapter 1, verse 16, howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all long suffering, for a pattern, take note, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. 17, now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, take note the word, si Paul, he said, pattern to them which should hereafter. So, si Paul, siya ang aton nga pattern, mga kauturan. Okay? So, the body of Christ has a different commission entirely. So, ibang yun, ang commission sa body of Christ, which is aton nga panahon subong. Kaya nga aman, ang aton is without law, without the law. Ila teaches about the law, aton without the law. Romans 6:14. Anong ngambal ni Paul? For we are not under the law, but under grace. So, buksan ta lang para maano ninyo. So, dapat ikabisado ta nga verse para may isabat kita nga way na kamo nagakuan. Way na kamo nagahimo sini. Agatong sabat, ano na karon? Sa ano ta na under? Oh, so dapat kabalo kita. Nga wala na kamo mga kulto na gid kamo ba kay wala kamo gapati sang tithes. Gapati kami. Kay ara na sa Bible. Mali mo pamangkot. Ha? Wala kami ga-practice. Iba nang gapati, iba ang ga-practice. Nagpati ta kay ara sa Bible. Pero ang aton pagpati nga kana dili na ta under dira kay sa Old Testament na. Oh, pamangkot to na kulto kamo. Amo ba? O sige. Lantaon ta bago kamo magsiling nga kulto. Basahon ta ang Romans 6:14. Lantaon ta sinukulto sa ato. Oh, lantawa. Amen. So, may mga tao bala nga grabe magistorya. Amo na nang isa bata. Oh, verse 14, for sin shall not have what? Dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. So, pamangkuton mo siya kutong hambar si mo kulto na kamo kay amo kri. O sige, ikaw karon mamangkot ko sa imo. Sa diin kita na under subong. Under grace, under law. Magsabat. Siyempre, under grace. O, under grace man gali. Yang anong kasunod ka sa balaod, sino karon ang kulto? Amen? Sino karon? Oh,
Kung amo lang ni sabat ba do? Verse 14, we are not under the law, but under grace. Gaklaim ka under grace, tapos ang imo ginasunod, balaod. Gasukwahi. Ang imo nga ano. Okay? Ay mga utod. So take note, ang aton commission, iba. Under grace kita. We are not under the law. Ang bal ni Apostle Paul, mga kabiyanan. We are under grace. Galatians 2:19. Galatians 2:19. Chapter 2, verse 19. Chapter number 2, verse 19. Verse 19, ready? Read. For I, though the law, am dead to the law, that I might live unto God. So, hamal ni Paul, napatay na kita, patay na ang balaod. No? Ang aton pagkabuhi subong, pagkabuhi tungod sa grasya sa Ginoo. Nabuhi kita tungod sa kaluoy ka grasya sa Ginoo. Patay na ang balaod. No? Dead. Sila niya, I am dead to the law. That's why he said in verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Verse 21, I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. O kapag-on sinang nga bersikulo. O, klaro sina. Hambal ni Paul, I do not prostrate the grace of God. Kaya kung ang righteousness pa daw, naghalin sa pagtuman sa balaod, ang pagkamatay ni Kristo, walay pulos. O, mga utod, in vain. Christ is dead in vain, mga utod. Oh, which is hindi totoo, no? Mga kabiyanan. That's why, pasalamat kita sa Ginoo. We are no longer under the law, mga kabiyanan. So, ang aton commission, without the law, without water baptism. Take note, ang aton commission, without water baptism. Makita nato na, 1 Corinthians kayo na. Ano pa, Brad? Without signs. So, ang aton, opposite sa kingdom gospel. Ano ang kingdom gospel, Brad? May balaod. Sunod, ano pa? May mga may water baptism requirement. Ikatulo, may signs and wonders. May mga healing, mga amu-amuto. Lantawa, anong hambal ni Paul? 1 Corinthians 13. Lantawa niya. 1 Corinthians chapter 13. Nag-mention siya about charity. Ano dapat ang tuod nga charity o kung gugma? Verse 8. Verse 8. 1 Corinthians chapter 13, verse 8. Charity never faileth. But whether there be prophecies, ano na matabo? They shall fail. Kung may mga pagtagna, wala na, naguntat na. Whether there be tongues, ano sunod? They shall cease. Ano nang sis? Maguntat. Okay, sunod. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Apati knowledge, madula, mga utod. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, ano nang perfect is come? Which is ang grace. Then that which is in part shall be done away. Nag-refer sa law. Nadula na to, pag abot sa grace, nadula na to, kay part lang to siya, tong law. Siling dayo ni Paul, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly. But then face to face, now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. Verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three,
but the greatest of this is charity. Okay? So makita naton mga utod, wala na siyang prophecy. Naguntat na. Ang mga tongues naguntat na. Oh, wala na na. Sa time ni Paul. Kaya never mo makita si Paul nga nag-signs and wonders. Wala mo nakita si Paul nag-speak in tongues. Wala na. Kaya wala na siya sa iyang panahon. Para na siya sa Israel. Para na siya dito sa kingdom. Gospel mga utod. Alright? Amo na siya. Ano pa? Aton makita, without signs, without the law. Ang aton commission, without the law. Number 2, without signs. Number 3, mga utod, without Jerusalem priority. Hindi na ta kailangan nga start in Jerusalem. Din ta mag-start. Romans 11:11. Anong hambal ni Paul? Romans 11:11. Anong hambal niya, Dre? I see then, have they stumbled, that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. So the moment mga utod, nag-reject sa Israel ang gospel, ang Messiah, si Jesus Christ na Savior, God, dito na nag-start. Dito na kita naka-avail sang grace. Dito na nag-start ang salvation sa mga Gentile. So, ara na sa aton, no? Naka-avail na kita, naka-benefit na kita tungkol sa ilang pagiging blind mga utod, no? Partly blind ng Israel. Pero salamat tungkol sa ilang pag-reject, nag-abot sa aton ang gospel. Salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. So di na kailangan nga may ara pa utod Jerusalem. Wala na. So anyone karon, anybody, open na ang gospel. No? Biskan diin ka nga lugar, okay? Diin nga ano nga oras, ano nga lugar, no? Available na ang gospel. No? Direct ka na, makashare sa gospel. No? Kay open na siya mga kabiyanan. No? Wala na siyang restriction nga aton makita. No, hindi na kailangan i-priority ang Jerusalem. Okay, kaduha, without priesthood. Tanto ba may pari pa sila? No? Ang pari o amo pa to ang mag-initiate o mag-preside para mapatawad ang imong nga sala. Pero sa aton panahon si Jesus Christ na ang aton nga high priest. No, ang aton mediator amo na si Jesus Christ, mga kabiyanan. Without priesthood. And ano pa? Without kingdom gospel. Okay? Ikaanom gali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikaanom, without kingdom gospel. So ano ang aton nga gospel? So tandaan nato, Brad. 1 Corinthians 15, 1 to 4, Ephesians 1:13. In whom ye trusted. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Okay? Ano sunod? It's after ye believe, ye are sealed with the Holy Spirit of promise, mga kabiyanan. So muna siya ang aton nga ginagamit nga mga verses karon sa aton nga panahon. Pwede gyapon Titus 3:5, no? Okay, not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of the regeneration of the renewing of the Holy Ghost. Oh, mga kabiyanan. Okay? Not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy. So wala na requirement, wala na baptism nga requirement. Alright? Wala na repentance nga requirement. Ang repentance na to subong, acknowledging the truth. Mga kabiyanan, wala na confession of sin. Wala na acknowledging that Jesus Christ is the Messiah. Kundi simply but believing the gospel. Amen. Oh? So muna ang aton nga mga utod. Gospel sa aton nga panahon subong. So while the kingdom apostles were sent as priests of a coming earthly kingdom, Paul says, we are ambassadors with the ministry of
reconciliation. So ang mga apostle bad, sa coming kingdom, sila ang mahimo nga mga priest. Sa aton subong, hindi kita priest ang tawag sa ato. Okay? Ang tawag sa ato, ambassadors. Ambassadors. We are representing, no? Sa kay the Lord Jesus Christ. Because our citizenship is in heaven, mga kabiyanan. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Amo ni ang aton nga komisyon. Diri kita sa aton nga panahon subong. Amo ni ang verse nga para sa aton. Hindi itong Matthew chapter 28, 19 kag 20. Hindi itong Mark 16:15. Verse 18. Chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 18. And on all things are of God, who hath what? Reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Take note, ang gihatag sa ato nga ministry is the ministry of reconciliation. To wit, that God, 19, was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing the trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So ang aton trespass naka-impute na abiyan, no? Ang aton nga sala si Jesus Christ na nagkuha, imputed. So nagkaroon tag imputed righteousness because of Christ. And may ara kita gi-commit sa ato, gintugyan sa aton ang reconciliation, word of reconciliation. So taga-reconcile kita, taga-mediate kita, taga-connect kita sa mga tao towards the Lord Jesus Christ. Verse 20, Brad. Now then, hambali Paul. Kay may ara manggali kita ministry of reconciliation. Hambali Paul. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did visit you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Amen? So, amo na mga utod, ang aton nga komisyon. Amo na ang aton nga mandate. Hello, amen? We are ambassadors of Christ, mga kabiyanan, or for Christ, mga utod. Okay? So, dapat balaan na to, no? Kung ano ang aton. Ano ang ambassadors? Work for a foreign government. Nagatrabaho siya sa isa ka foreign government, sa iban nga lugar, no? Hindi niya nga lugar, kundi sa iban nga lugar. Sa muna ato, no? Aton gina-introduce si Jesus Christ nga amo ang aton head, amo aton nga savior, mga kabiyanan. Okay? Nga aman. Because Philippians 3:20, ambal ni Paul, Philippians chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 20. Verse 20. For our conversation is in heaven. The word conversation is hindi na siya conversation. Conversation there, Brad, is citizenship. Okay? Ang aton citizenship ba? Siling ni Paul, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, aton citizenship. Hindi tataga dire. Okay? Ang ambassador, mapuli na siya yung lugar. May arat ambassador sa Japan, may arat ambassador sa Indonesia, ang tawag na may ara embassy. Ang ga-star dito, ambassador. Representative sa Pilipinas. So kung ako, Brad, Thailander ko, gusto ko mag-visit sa Pilipinas, adto ko sa embassy. Gusto ko mag-visit sa Philippines. What can you advise me? Ano ang batas dito? Ano ang bawal kag hindi bawal sa Pilipinas? Ano ang mga nami nga tourist spot dito sa Pilipinas nga pwede nyo i-offer sa akon? So ang ambassador, lecturean ka, hambalan ka about sa Philippines, sa information sa Philippines. Oh, ano pila ka isla? Ano ang form of government naton? O democratic kita. So mangayo ka information kadto ka sa embassy. Kung may bisitahon ka isa ka bansa. Sino maghatag mo information bad? Ang ambassador. So kita, amo pug na kita, mga ambassador kita for Christ. Amen?
So kung may mga tao nga gusto makabalo, paano maluwas, ikaw. Amo na ang aton na function. Amo na aton papel, mag-share, maghatag information. Okay? Mag-inform sa ila, amo ni himuon mo para makaangkod ka sa kaluwasan. Amen? O, ambassadors. Salamat sa Ginoo, naka-preach kita kagabi. Oh. Hapon na ko gi-inform, hapon na sa ni Jinsel. Pastor, available ka ba? Nagsabi si kuya, yung kuya niya nga lalaki ba, si Buknoy, bata ni Brother Rolando Bugna. Kaya napatay ang iya nga bayaw ni Buknoy. Kabantay kamutong diri sa may Barrio 4 nga motor, babae kag lalaki. Nagmotor bad, nabungguan nila ang poste. Ang poste nagtiko. Grabe nga impact. So kadto kami kababaa gabi iban, paglantaw ko baho. Diri na lang, gisuksukan na lang diri. Kay lata ni Brad, wasak ni diri. Gibambutangan na lang dito, giritats. Pero klaro kaya diri. Nabunggo sa poste, daw solar siguro ang poste. Kaya ga-istorya-istorya, ang motor-motor, tapos ga-istorya mo na. Ga-istorya to sa biga niya. O niya, kusog dalagan, kaya nakainom-inom. Pag amo na niya, poste na gali. Mga autor, grabe. Wasak diri. On the spot, diri. Tapos bali-bali pa. Dito pa lang, wala na. Amo na mga ginikadan, please lang. Bantay gid yung mga bata. Di na gid magmotor-motor kung gabi. Kay damo na gid nagkalamatay tungod sa motor-motor. Inira bang mga teenager na kung makapuga-puga daw si Sino, daw hari ng kalsada. Kamo Bensa, Nobin, saan si Ninoy? Naway na nag-permitting si Ninoy, Brother Bernard, kung Merkules. I-remind nyo ng mga bata nyo, mga teenager. Kaya delikado, kamor ba ginikanan kasuhan? Kung madakpan sa police, HPG, LTO, minor de edad, wala driver's license, ang ginikanan ang kasuhan. Kaya gialaw ang bata nga mag-drive-drive. Kamo na halong kamo ha mga Nobin, Benz, kay kung Sabado, kamo ra ba ga-drive sa tricycle, please lang. Wala kamo driver's license. Wala kuhaon sa inyo. Once nakabunggo kamo, impound automatic ang salakyan. Why na damo istorya. So balik ta dito. O naka-preach kita sa gospel. Dito man sa Bansalan, gamay lang oras ihatag sa akon sa parinti ni Ma'am Vic kay dalho na sa simbahan. Nangayo lang ko. 20 minutos. Pero at least nakawalit ang mga utod. Amo na aton. Ngayo kita oras. Tsansa na nga maka-preach. Ala di sila mapati basta aton nga function, aton nga role as ambassador aton himuon. Amen. Di ta mahuya, di ta magkalanganin. Ngayo panahon, pag may funeral, i-grab yung opportunity, mga utod, nga maka-preach ka mo sa gospel. We are not priests on earth preparing people for a millennial kingdom. We represent heaven's government during a time when the king is rejected. We don't preach gospel of water, law and kingdom signs. We preach the message that reconciles men to God by grace and gives them a heavenly identity in Christ. Why na kita nag-preach about water, about law or kingdom? Ang aton nga preaching about reconciliation na si Jesus Christ mga utod. Okay? That's not the Great Commission of Matthew 28. That's the Grace Commission revealed through Paul. Ang ato, hindi Great Commission, but Grace Commission. Gireveal kay Apostle Paul. When the church ignores these distinctions, it ends up creating a confused hybrid message. A message God never gave us. So mahimo ba nga hybrid? Gimix mo ang kingdom gospel kag grace gospel. Ang labas, hybrid. Hybrid ba? Combination. Mga utod. Right division matters because obedience matters, because clarity matters, and because the gospel we preach today must match the dispensation God is working in. And that is grace and truth, mga kabiyanan. Amen? So, tandaan na to, Brad.
ang aton nga commission hindi sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ang aton commission ara sa gospel of the grace of God. Amen? Okay, wala talabot dito. Okay? Di na to kailangan ang tao mga utod nga okay? Di ta dapat magwali nga kailangan siya mag-baptize para mapatawad iya sala. Mag-obey siya, no? Kundi simply by believing the gospel. Amen? So dapat importante ni utod, importante nga mabalaan nato ano ang commission nga para sa aton. Okay? Para okay, clear mga utod kag klaro ang atong presentation sa gospel. Okay? Sa gospel, which is the gospel of the grace of God. So simple lang ang requirements mga utod. Tandaan nato sa gospel of the grace of God, the object of faith is by believing the gospel. No? Personal trust niya sa finished work ni Jesus Christ on the cross. Amen. Wala na. Amo lang na. Kaya ang tao masave biskan wala baptism. Masave ang tao by not without keeping the law. Kaya wala nag-require sang balaod sa aton panahon. Simply by believing the gospel. Amen? So I hope nga may na-learn kita. Okay? Na-learn kita. Kabalo na kita magsabat kung ano ang commission para sa aton. Muna maka-encounter kang pastor, missionary, okay? Pwede pa man ko ton, missionary, ano nga commission ang inyo ginasunod? Ano nga commission? Siya siyempre, Great Commission. O, ano nga Great Commission? Then, ano nga verse sa Bible ang Great Commission? So, ila sabat. Matthew 28, ara mo na, Mark chapter 16, 15, klaro sinao nga preach to every creature. Pero pwede ba mamangkot ko, missionary? Ang 15 ba, dira lang bahasta na? Wala ba na sugpon ang Mark 16, 15? Di ba na connected sa 16? Di ba na connected sa verse 17? Hindi ba na connected sa verse 18? Dira mga utod, dira nato mabalaan kung paano nila intindihon ang Bible. Kay admit ta karon ba damo mga pastor nga kung kaisa dito lang ga focus sa isa ka verse, wala na nila gi-continue. So we are blessed nga natudluan ta karon nga gabi. Amen. Mga utod kung ano nga gospel ang para sa aton panahon subong. And that is Grace Commission, not Great Commission. In fact, ang tawag sila brad dili Great Commission, Great Omission. Omission, dili commission. Omission, anong omission? Omit bagi dula. Gi-omit, gitanggal. Amo na. So ang tawag brad, omission kay wala nasunod ang mga signs and wonders, healing, wala nasunod. So kung aton sundon karon mas mayo pang Pentecostal kay nagsunod pa. Okay, ara gyapon sila healing. Ang mali lang sa Pentecostal, gi-apply nila sa panahon nato subong. Which is hindi na dapat na siya kay hindi naman tagas under the law, mga kabiyana. Amen. So I hope nga dako ni nga bulig sa aton nga kita biyan, I believe may mga Pentecostal kita, may mga SDA maybe kita nga mga Jehovah nga ang ila focus kingdom yapon. So dako ni nga bulig maka-share naton sa ila. Amen. So this time magtindog ta please. And let us pray. Father in heaven, thank you Lord for tonight. Salamat gid Lord sa ini nga lesson for to Wednesday amon na tackle. Kag salamat Lord amon na identify, amon na distinguish ano nga commission ang para sa amon Ginoo. Kag thank you Lord nga ang commission nga para sa amon panahon gali amo ang Grace Commission nga gihambal, gisugo ni Apostle Paul para sa amon bilang mga ambassadors for Christ. Kag Lord, thank you again